Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito kay Mayor Alice Go ng Bamban na ito na nga, nagte-trending ngayon. Si Mayor Alice Go daw ay tumakas na at wala na sa Pilipinas. Nangitlog na, papunta doon sa China. Ito, nakaalis na. Mayor Alice Go, wala na sa bansa. Abogado ni Alice Go, nagsalita na. Inaasahan ng taong bayan. Pinatakas na ba o nakatakas na si suspended Mayor Alice Go? Trending sa social media at mainstream media ang usapin na ito tungkol sa tunay na pagkatao ni suspended Mayor Alice Go o Go Waping. Ayon pa sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, parang malabo na sisipot na sa Senate hearing na gaganapin sa July 10 itong si suspended Mayor Alice Go dahil di umano sa ibang level na stress na nararamdaman ng mayora ngayon. Ano ba yung sakit na yan? Sabi pa ng isang netizen, mahirap gamutin ang sakit na sakit-sakitan. Oh my God, grabe to. Ayon pa sa mga sagot ni Attorney David, parang hindi niya masagot diretso ang tanong kung nasa bansa pa ba si suspended Mayor Alice Go o Go Waping. Iba talaga ang batas sa Pilipinas pag may naakusa na sangkot sa mga illegal na gawain. Pag nasa hearing na, bigla ang nagkakasakit. Naalala ko ang pangyayari na to noon kay former President Gloria Arroyo at kamakailan lang sa hearing ng PDEA Leaks na si Kumar. Oh my God, grabe to. Tama ba? Ganon ba talaga ngayon? Ibig sabihin, pag ikaw ay pinatawag sa Senado, pwedeng reason yung nagkasakit ka? Eh kasi nga, inumpisa ni ni Gloria, okay? Ni Gloria Arroyo, nagsakit-sakitan. Ayun, ginaya na. Hanggang ngayon, si Alice Go naman. May sakit na rin. Kaya lang, hindi malamang kung ito ay tumakas na talaga. Pero, ayon nga dito, mga kaibigan, si Alice Go ay, nakalipad na. Lumipad na. Gamit ang helicopter. Lumipad na. Papunta ng China. May sa aswang yata ito Kasi nga, bantay sarado ang NAIA, di ba? Dito kay Alice Go ay wala na daw. Sa Tarlac ngayon. Hindi na malaman. Baka magkasama sila ni Kibuloy. Di ba? Magkatropa na. Ba ang nasa isip ng taong bayan na parang mawawala lang ng parang bula ang isyong ito tungkol sa Pugo at kay suspended Mayor Alice Go. Kaya dahil dito, umani ng mga negatibong komento sa mga netizen ang abogado ni suspended Mayor Alice Go. Kaya basa, nakatakas na yan. Hindi na masagot ni attorney kung inosente siya sa mga inaakusa sa kanya. Dapat taas no siyang haharap at linisin niya ang pangalan niya. Bakit need pa ipaglaban ng abogado? Guilty na. Alam kong karapatan at depensahan ang sarili sa husgado. Pero hindi na tama ang ganyan. Walang gamot sa sakit-sakitan, attorney. Sige, pagtakpan nyo pa para sa pamilya nyo na ang mabiktima ng Pogo. Parang sinabi mo na rin dito na mahirap gisingin ang taong gising. Ganon. Diba? Pag nakahiga ang tao, pag gising na, pag tinatawag mo, kain na! Ay, tulog pa siguro yon. Kain na, ang ulam ay tuyo. Lalo na. Ayaw bumangon, di ba? Kain na, ang ulam ay lechon. Di ba? Attorney, bakit ka natatakot kung wala kang ginagawa na masama? Truth will come out unless meron siya tinatago. Sa tono ng pagsagot ng abogado ni Go, may 99% chance na hindi siya sisipot sa sine. Mukhang di rin siya sigurado kung nasa bansa pa ang kliyente niya. Magkano kaya ang binayad ng Pogo sa attorney na yan? At pati national security ng bansa ay binenta na niya. Nasa ating muli linya ang abogado po ni suspended Mayor Alice Go na si Attorney Stephen David. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Sir Ted and Boses ni Ted Pailon to, mga kaibigan. Continue lang. Gcash. Opo, amin pong nakapanayam si Senador Risa Ontiveros kamakailan po lamang. Ang sabi niya, subpina po ang kanila pong ipinalabas na para po kay Mayor Alice sa kanila pong hearing on July 10. Natanggap niya na ho ba ang subpina? Hindi pa. Well, actually, natanggap namin. Yun nga pinag-uusapan namin kahapon. Okay, at ano po napag-usapan niyo? Ayun nga, yung tungkol sa subpoena. Ibig sabihin, tagal na tagal yan. Hanggang ngayon, wala pa rin yung subpoena. Hanggang balita lang. Talaga naman, ang social media. Sabi, pinadala na ito ng subpoena. Yung pala, wala pa. Sa hearing na may schedule sa Wednesday yata yun. Inyo ho bang nakausap mismo ang inyong kliyente, sir?
Nakausap ko siya. Opo. Ito ho ba'y personal na usapan, harapan? Sa telepono. Hindi, sa ano lang, sa cellphone. Opo. Is your client in the country? Hindi makasagot. I believe so, kasi may lookout order siya. Pero I cannot confirm. Kasi Ganon. actually, kararat. Ganon, I believe so. Hindi talaga masabi na direct na attorney na, ay, nandito sa Pilipinas si Alice Go. Ano bang klaseng attorney ito? Hindi alam ang kanyang kliyente kung nasaan. Ulitin natin, oh. I believe so, I kasi believe may so. lookout order siya. Pero I cannot confirm. Kasi actually, kararating ko lang kahapon ng umaga from abroad. So, nung telephone lang kami nagkausap. Opo. You were saying you cannot confirm nor deny, is that it? Of course, Hindi niyo po makompirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi. Hindi kasi wala pa kami physical na meeting eh. So, pero ako I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan na. Ibig sabihin, cellphone ang gamit mo, ay di, totally, ay dyan talaga sa Pilipinas. Kung number. Okay. Commercial. Okay, continue. Okay, sige po. So sir, ano po ang sorry po alam po naman natin na ito po ay Yes, sir. usapang kliyente at abogado, pero ano ho ba ang paramdam ng inyong kliyente o kayo ho mismo, ano bang inyo pong kaisipan dito sa subpina ho ito sabi nga subpina na ito pag hindi sumipot baka po ang sumunod nga alam po ninyo ay arrest na. Tama. Actually, yun nga ang ina-explain ko kung ano ang consequence ng isang subpoena. Ang problema kasi, sa dami ng binato sa kanya mga problema, warrant po, BOJ, traffic, etc., trafficking, yung stress yung level ng stress niya parang iba sabi niya. Ibig sabihin si Alice Go, sobrang stress, parang naluluka na. Ganon. Ganon na ibig sabihin attorney. Sobrang dami daw di parang naluluka na pag ganyan. Ayan, nagsasalita siya. Sabi niya dito, Your Honor, lumaki pa ako sa farm. Di ba? Your Honor, di ko po alam. Masyado siya traumatic. So, hindi niya alam kung kakayanin physically niya na mag-attend. Nako. So, basically yun ang topic namin. Opo. Baliw Nung ito. bag siya kausap nyo, siya ba ay ano ho siya? Kailangan niya ba ng professional help? Alam niyo ho yun, yung mga Sumakit ang ulo counselor ni Alice Go. o mga ilang pong ang trabaho talaga magpahupa sa mga damdamin na nagugulumihanan? Actually, meron siyang physician na nag-attend sa kanya. Ang problema lang kasi ngayon, dahil masyado siyang controversial, ayaw mag-issue ng mga yan ng certification kung anong talagang kalagayan niya. Siyempre, Ganon. I understand, natatakot sila na patawag ng Senate. Bakit naman? Iba naman yun. Pero, yun nga ang problema ngayon. Pero sabi ko nga, in-encourage mo, hindi, pilitin mo, kayanin mo kasi mahirap yung consequence ng disobedience sa isang subpoena. Opo, meron pa ho naman panahon kasi ito po ay July 10 pa naman. Opo. Yes, sir. Opo, Malapit pero na. kayo po Malapit na. bilang counsel niya, ano ho ang inyong dito kaisipan bilang magpapayo ho sa kanya dito po sa isyong ito, sumipot o hindi? Ako kasi as a legal counsel, siyempre I always go for the legal process. So ito kasi part of legal process. Although ako personally, hindi naman ako naniniwala talaga na kailangan pa siya mag-attend doon dahil unang-una, Ibig sabihin ito pananaw ni attorney ni Alice Go parang sinasabi niya dito na wag na mag-attend. Okay? Kasi yung pananaw niya ganon. Pero yun na nga mga kaibigan nawawala tayo sa issue na si Alice Go ay nakalis na. Kayo ba mga kaibigan siyempre attorney ito hindi pa talaga compare kung sa Pilipinas ba talaga si Alice Go na or tumagring na. Umalis na, lumipad na, lumangoy na, pabalik ng China. Alright. Ano masasabi niyo mga kaibigan dahil nga itong ngayong July 10 ay inabang-abangan ng mga sambayanan kung si Alice Go nga ay lalabas sa hearing. Alright? Bahala na kayo mga kaibigan at hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget comment. Alice Go. Tumago na. Tumakas na. Alam na. Tumakas na yan. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.